Kumusta na ba ang mga subscribers at mga listeners at bashers ng Ecclesiastico Channel? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan kasama ng mahal nyo sa buhay. Okay, wala nang patumpik-tumpik, simulan na natin ito. Hindi ba't gustong-gustong pag-usapan ni Libayan ng age of sexual consent? Kaya hindi natin titigilan, pagbibigyan natin siya. Sa pagsusumikap niya na matabunan at burahin sa isipan ng mga kabatas niya na siya ay nagkamali, natalo at napahiya dito sa topic na age of sexual consent, akala naman niya na paniwalang-paniwala pa rin sa kanya ang mga kabatas niya. Hindi niya alam na rin ng kabatas na nalito nga siya dito sa age of sexual consent. Pakinggan natin si Rene Sacalam. Libayan, pakinggan mong mabuti ang kabatas mo. And in my years of practice, wala talaga akong na-encounter sa batas natin na 12 years old is the age of giving sexual consent. Naniniwala ka ba na si Atty. Libayan ay nalito sa age of sexual consent? Yes or no? Ano? Naniniwala ka ba na si Atty. Libayan ay nalito sa age of sexual consent kung bakit siya natalo sa debate? I-atras mo ng konti kasi may sagot yan sa tanong mo. I-atras mo konti yung video. May sagot sa tanong mo dyan eh. I-atras mo yung video tsaka i-play mo. Ngayon, learner of law pa rin ako. No? Ano sabi? And in my years of practice. Ano sabi? Learner of law. Ibig sabihin, nag-aaral pa rin siya hanggang ngayon ng batas. So, pero magkaiba kasi yung confidence. Ang tanong ni Ekle kung nalito siya sa age of... Possibly, nalito siya. Kasi learner of law pa siya. Nag-aaral pa rin siya ng batas. Tingnan nyo kung anong taon nalito si Libayan dito sa age of sexual consent. September 2020 nang nag-content si Libayan. Nung panahon na to, hindi pa itinataas ang age of sexual consent. Kaya ang age of sexual consent pa natin dati ay 12. Lumipas ang halos 2 taon, nag-content ulit itong si Libayan patungkol sa age of sexual consent. Because during that time, Philippine President Rodrigo Duterte has signed into law a bill that raises the minimum age of sexual consent from 12 to 16. Pero si Libayan, lito pa rin. Imagine, inamin ni Rene Sacalam na nalito si Libayan. Base na rin sa sinabi ni Libayan na learner of law pa rin siya. Pero sa halos 2 taon, learner of law sa isang topic? Grabe namang kahina ng ulo na yon. Parang grade 1 dapat mag-grade 2 na. Pero ibinalik sa grade 1 kasi hindi pa rin marunong magbasa at mahina ang comprehension. Nalito na nga siya dyan. Nalito na siya kasi learner of law siya. Nag-aaral pa lang siya ng law. So ano No. That is not the reason. Ay, naku. Ibig sabihin, Mang Rene, si Atty. Libayan, attorney, what is age of sexual consent? Hindi niya alam. At sasabihin niya 18? Kasi learner of law siya. Alam mo, Libayan, kahit anong palusot at paliwanag ang gawin mo hanggat hindi ka nagsosorry dito sa pagkakamali mo sa age of sexual consent, mananatili kang katawa-tawa sa mga taong nakakaunawa patungkol dito sa topic na ito. At habang paliwanag ka ng paliwanag at palusot ng palusot, lalo ka lang nagmumukhang tanga dahil maging ang kabatas na tulad ni Rene Sacalam, naniniwalang nalito ka at isa ka pa ring learner of law. Isang learner of law na abogado kung makaasta sa social media ay parang alam na alam ang batas. At kung makapanglait, inam. Ngayon alamin natin kung learner of law pa rin itong mayabang na abogado na ito. Lilinawin ko ha, hindi masamang maging learner of law. Pero kung isa kang abogado at sasabihin mo na learner of law ka pa rin, abay wag kang masyadong mayabang at nanalait ka pa ng tao at halos pumutok na yang litid sa leeg mo sa galit. Anyway, total siya rin naman ang nagsabi na siya ay learner of law pa rin at naniniwala si Rene Sacalam na siya ay learner of law. Ngayon, tingnan natin kung learner of law pa rin nga siya. At kung karapat-dapat nga ba siyang pagkatiwalaan pagdating sa usaping batas? Noong May 15, 2023, nag-content itong si Libayan na ang title, Mawawalan Ka ng Trabaho niyan, Chia Malupit. Ang marami sa inyo alam na ito at naitanong na rin ito kay Fiscal EJ ni Melo. Na-booking na naman si Libayan na hindi rin niya alam or lito rin siya rito sa RA 11313 or the Safe Spaces Act o mas pamilyar sa marami, Bawal Bastos Law. Anyway, pakinggan ulit natin yung video. Ano dito, ma'am? Napapunta yung CR dito na makikita kasi C5 pa lang. Yan, no? Natatay siya.
Yun lang naman. Hindi ko maintindihan sa mga Pilipino talaga, no? Obvious na tayo content na, tapos nakakatawa daw. O sige, ano nakakatawa doon pag natatayo yung tao? Sabi niyang ganyan, sabi ko sa inyo, no? Pinagbawalan siyang i-upload. Ngayon, kung pinagbawalan siyang i-upload niyan, syempre, ang magiging kaso dyan, yung anti-bastos law. Diba? Yung Safe Spaces Act. Pakinggan natin ang paliwanag ni Libayan bakit RA 11313 or the Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law ang pwede daw ikaso dyan. Kasi nga sabi doon, bawal kang mag-upload ng picture o video ng kahit sino na walang consent. Pero ayon kay Libayan, ang pagkakaintindi niya sa Safe Spaces Act, kapag nag-upload ka ng video o picture na walang consent, para kay Libayan, violation na yon under RA 11313. The Safe Spaces Act. Base doon sa video ni Chia, wala namang sexual harassment na pumasok. Kung meron mang kaso at kung meron mang magrereklamo, siguro unjust vexation in relation to cybercrime. Section 6 of Cybercrime Prevention Act of 2012, officially recorded as RA 10175. At kung gusto nyo mapakinggan ng mas malawak ang patungkol dito sa RA 11313, visit Fiscal EJ's YouTube channel. Ilalagay ko ang link sa description sa baba. Okay, let's continue. Pero sabi niya may consent naman daw sa dulo. So niloko lang kayo. O ngayon, manood pa kayo ng content ni Chia Malupit para sunod-sunod kayong lokohin, no? Sabi niya rito, so niloko lang kayo. O manood pa kayo ng content ni Chia Malupit para sunod-sunod kayong lokohin. Iyan si Libayan, puna ng puna sa iba, pero ang sarili niya, lantaran na ang kamalian at panloloko dyan sa channel niya. Sa iba, galit na galit siya. Pero sa channel niya, kahit mali-mali na ang tinuturo niya, kailangan nyo pa rin siyang panuorin. O bakit ko nasabing nanloloko siya? Una, ang channel niya ay Batas Natin. At ang description ng channel niya, ito ay patungkol sa batas. Pero dito pa lang sa content niya, nagturo nga siya ng batas pero sablay naman. Hindi natin maiwasan ng magkamali minsan. At kung magkamali, itama naman. Pero yung lantaran na ang mali, papalusutan pa. Abay, batas natin ang channel. Batas dapat ang tema. Dapat tama lagi ang tinuturo, lalo na may title kang attorney. Dahil kapag nagkamali ka ng turo, abay pwedeng may makulong o bumagsak sa bar exam dahil sa maling turo ng isang abogado. Pangalawa, naglagay ka pa ng membership fee, ang makakalap na pondo para sa editor at webmasters. Tapos ayaw mo pala ng editor. Ngayon masisisi mo ba kami na sabihin na nanloloko ka? Pwede ka naman gumawa ng palusot dyan sa membership fee, di ba magaling ka naman dyan? Pero bakit tahimik ka sa issue ng membership fee? Dahil ba mahirap palusutan yan? Dahil galing mismo sa bibig mo na ayaw mo ng editor. At talagang nabuking ka na wala kang editor. Anyway, let's continue dito sa Safe Spaces Act. May isang complainant na nagsampa ng kaso kay Harleen, Wilbert, Rafi Tulfo at RTIA at ang abogado, si Libayan. Silipin natin ang resolution. Makikita nyo dito na ang kaso na isinampa ay cyber libel at the Safe Spaces Act. Siyempre, pag naisabit na ang complaint, pag-aaralan niya ng prosecutor. At ang resulta, it's either may probable cause or ma-dismiss ang kasong isinampa. Ngayon, tingnan natin ang desisyon ng prosecutor dito sa kasong isinampa ng complainant ng abogado ay si Attorney Libayan. Na kung saan, katulad sa age of sexual consent, dito sa Safe Spaces Act, lito rin si Libayan. As for the complaint of violation of Republic Act No. 11313, the acts prohibited under said law must be committed in streets, public spaces, online, and in workplace. In the instant case, complainant claimed respondents posted her picture without her consent during the episode in the program Rafi Tulfo in Action, and the same constitutes violation of Section 12 of Republic Act No. 11313 and Rules 4D of the Implementing Rules and Regulations thereof. At itong Section 12 nakapaloob din doon sa resolution at hindi na natin babasahin dahil masyado mahaba. I-post nyo na lang kung gusto ninyong mas maintindihan itong Section 12. Pero dito na nakasaad na napakalinaw naman na kung kailan mo pwedeng gamitin at kasuhan ng isang tao ng Safe Spaces Act. Ang pagpo-post ng video o photos ng walang consent ng isang tao ay hindi sapat para kasuhan mo ang isang tao ng Safe Spaces Act.
Ngayon, silipin natin ang resulta ng kaso na isinampa ng complainant na ang kinuhang abogado ay isang learner of law na si Libayan. Okay, sabi dito, premises considered the complaint for violation of Section 4C for Complaint 2 of Republic Act number 10175 in relation to Article 353 and 355 of the Revised Penal Code and violation of Republic Act number 11313 against respondents Senator Raffy Tulfo in Action Foundation, Herlin Nicole Budol, and Wilbur Tolentino is hereby dismissed for lack of probable cause. Ayan, another dismiss na kaso na naman na hinawakan ni Attorney Libayan. Kaya kung kukuha kayo ng abogado, huwag yung learner of law na sobrang yabang dahil in most cases ang mga mayayabang na abogado na learner of law madalas talo. Kung manalo man, baka nakachamba lang. O madidismiss ba yan kung tama yung ginamit ni Libayan? Diba? Sobrang dami na ng maling turo ni Libayan dito sa social media. Age of sexual consent, Miranda rights, fruit of the poisonous tree, the Safe Spaces Act. O ayan, kayo na ang magdagdag dyan sa comment section ng iba pang pagkakamali ni Libayan. Imagine, itong si Libayan hindi na nga tumutulong at galit na galit sa mga napapanood niyang tumutulong, tapos magtuturo na lang ng batas, mali-mali pa. Yun na nga lang sana ang magiging ambag niya sa community niya. Pero imbes na matuto ng batas, katulad niya, nalito na rin ang mga listeners niya. Hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli, Slon. It means bye!